Okay, magandang umaga muli. Nagbabalik po ang Good Morning Boss at sa pagkakataon pong ito dahil Miyerkules po ngayon, makakasama na natin ang mga kaibigan natin mula sa hanay ng Philippine Navy. At sa ngayon po, makakasama natin ay mula sa Assistant Chief of Naval Staff na si Lieutenant Rafael Brian Sai, Chief ng Recruitment and Attrition Branch ng N1 at Lieutenant Harvey Lustre ng Philippine Navy, Chief Special Studies Branch ng N1. Gentlemen, good morning. Welcome sa Good Morning Boss. Good morning, Audrey. Katatapos lamang po ng papal visit. Ano po kaya yung naging bahagi ng mga Navy personnel sa katatapos lang na papal visit? Actually, Audrey, masayang-masaya ang Philippine Navy nung bumisita si Pope sapagkat yung headquarters Philippine Navy yun yung daanan talaga dadaanan talaga nung Pope sa kanyang itineraries. So, pangunahin na naging alternate command post yung headquarters ng Philippine Navy during the papal visit. Tapos, at least 2,000 security personnel coming from the Philippine Navy na i-deploy natin throughout the Manila area. Mm-hmm. No? Kayo po ba nagkaroon ng pagkakataon din na makita ang Santo Papa? Opo, actually, 4 na beses na dumaan sa headquarters Philippine Navy ang Santo Papa, and kami po ay mapalad na naka-witness. And also, we had a chance na maisama ang aming mga family para magkaroon din ng chance na makita ang ating Papa. Well, naging matagumpay nga po yung papal visit dahil nga sa kooperasyon ng mga taong bayan, gayon na rin yung mga talagang matinding trabaho ng mga kawani ng gobyerno, kasama na po ang Philippine Navy doon. At mula dito sa Good Morning Boss, congratulations po sa Philippine Navy rin. Sa pagkakataon pong ito, pag-usapan naman natin yung opisina ninyo, ang Assistant Chief of Naval Staff Personnel. Ano po ba ang role nito sa kabuuan ng Philippine Navy? Bago lahat, sa ngalan ng aking Head of Office na si Colonel Ariel R. Kakulitan, Philippine Navy Marines, at syempre ang ating Flag Officer in Command, Vice Admiral Jesus C. Milian, AFP. Kami po sa Office N1, kagaya ng regular ng mga kumpanya, meron pong Human Resource Manager. Kami po sa N1 ang parang Human Resource Manager ng buong Philippine Navy. Ang kagandahan po sa organization ng Philippine Navy, dahil kami po ay scattered all over the country, lahat po ng aming mga units ay merong mga personnel officer o yung human resource manager na nga. Kami po sa office sa N1, kami po ang nagsusupervise sa kanila, nagpapatupad po ng mga polisiya, at saka gumagawa rin po ng mga innovation para sa ikabubuti ng ating mga kasundaluhan. Kami rin po ang nagre-recommend ng mga changes. Galing rin po sa ating mga units kung ano ba, applicable pa ba itong ating SOPs, mga policies, and ipapalitan po natin sila at babaguhin kung kinakailangan. Mm-hmm. At kami rin po ang nagmo-monitor at nagsusupervise ng mga ating mga ospital, yung ating mga special services, Provo Marshal, yung mga chief surgeon, dental services, mm-hmm. at saka yung ating chaplain services. Ito po yung mahawak naman ng spiritual enhancement ng ating Philippine Navy. Alam niyo po, hindi biro mga boss ang trabaho po ng mga kawani ng Philippine Navy. Kaya naman, ako nagtataka, paano niyo po napapanatili yung mataas na moral ng mga kawani ng Philippine Navy? Opo, isa rin po yan sa isang mandato ng Office N1 na mapanatili nating mataas ang moral ng ating mga sundalo, lalo-lalo na yung mga nasa malalayo far-flung areas tulad ng Sulu, mga detachment natin sa Kalayaan, sa Spratly. So kami po sa N1 meron po tayong mga R&R programs para sa kanila. Mm-hmm. Of course, nandyan din po ang ating health services, dental services. Libre po yan sa mga kawani ng ating Philippine Navy. Ganon din po sa kanilang mga dependents. Nandyan din po ang ating mga housing program. Mm-hmm. Patuloy po naming dinadagdagan ang mga housing na sa mga base. Mm-hmm. At saka kami rin po ay recipient nung isang proyekto ng ating Pangulo, yung tinatawag po namin na Pinoy Housing Program. Mm-hmm. So we are currently tapos na po sa Phase 1. Mm-hmm. For this year, pinupursu na po natin yung Phase 2. Mostly ito yung mga housing around the province area ng Pilipinas. So may option po ating sundalo kung saan po nila gustong magkaroon ng bahay. Mm-hmm. So yun po ang ating at saka ganoon din po ang
sa N1, kami rin po ang nagmamanage ng career. So, nandiyan po papasok yung promotion. So, ini-evaluate po kung due for promotion, ibinibigay po ang promotion. At of course, yung kung kailangan ng mga advancement tulad ng mga schooling, training, yan po, kinikater din po namin sa aming opisina. And lastly po, yung hindi po nagtatapos ang trabaho namin kapag nagretiro na yung ating mga sundalo. So kami rin po nagkikater ng mga pension programs at also yung tinatawag naming transition assistance program. So kung ang ating magre-retiro gusto po nila mag-avail ng ating transition assistance program, in-cater po namin sila na magkaroon ng mag-prepare sa livelihood sa pag-retiro nila. Meron din pong training sa TESDA kung gusto po nila para naman po magkaroon ng kung hindi po sila mainip sa kanilang buhay pagkatapos ng military. Okay, meron po bang mga significant achievements, Lieutenant Lustre, ang sa hanay ninyo ng N1 nung nakaraang taon? Noong nakaraang taon, actually, maraming achievements ang personal division, tinatawag natin personal division. Gaya ng mga nabanggit nung aking kasama, si Lieutenant C, ang office kasi ng N1 is policy maker. So we ensure na lahat ng policies, lahat ng plans ng Philippine Navy patungkol sa ating personnel ay naisasagawa. So focus kami more on dun sa moral and welfare ng tao natin. So just last year, pagdating sa recruitment, naitaas namin yung antas ng personal fill-up namin from 80 plus to right now, nasa current state natin is 92%. So sa recruitment po yun. Pagdating naman sa moral and welfare activities, nabanggit na rin po kanina is sa ating mga pabahay, sa ating health services. Patuloy po kasing year in, year out, yun po kasi ay continuing program ng Philippine Navy. Of course, mataas ang moral ng isang personnel kapag marami siyang benepisyo, hindi po ba? Opo. Ngayon, sir, yung mga empleyado po or mga personnel po ng Philippine Navy, halimbawa, no, na meron ding kaso, paano naman po yung disciplinary action mula sa inyong hanay? Pagdating sa ganyang aspeto po, meron po tayong tinatawag na due process. So lahat po ng may mga kaso, hindi naman po basta-basta na binibigyan ng kaparusahan. Lahat po dumadaan sa isang investigation. And also kung kailangan mag-form ng board para mag-conduct ng mas thorough na investigation, meron din po tayong mga military lawyers na ini-ensure nila na ang karapatan ng bawat isang sundalo napapatupad. So, kumbaga, justice po. Meron po kaming regulations din na sinusunod. So, kung napatunayan po na merong mga disciplinary deficiencies or ang ating mga sundalo, binibigay po kung anong karampatan na kaparusahan kung napatunayan po. Okay, sir, kanina nabanggit mo yung yung advancement program para sa mga Navy personnel. Maring niyo po ba kaming kwentuhan dito? Meron po ba, nakaschedule for this year? Yung advancement program na tinutukoy mo, Audrey, actually, part ito ng sound career management under sa human capital strategy na kumbaga sistema na sinusunod namin sa aming human resource management. So pagdating dyan sa advancement, nakapokus tayo dyan sa training, individual training ating tao. So binibigyan namin siya namin sila ng education and training para yung kanilang skills, no, kasi ang Navy ay technical service yan. So yung skills nila mahasa pa na magamit nila sa service at hindi lang sa service, maging sa kanilang pagretiro, maaari nila ito magamit, no, sa labas kung sila man ay mag-a-apply ng trabaho. Alam nyo, balita ko po, nangangailangan ngayon ng karagdagang mga personnel ang Philippine Navy. Ano po ba, sakaling mga may nanonood na boss natin ngayon na gustong pumasok sa Philippine Navy, ano po ba yung mga requirements para sila'y makapasok sa inyo? Tama-tama, Audrey. Bali, ako po yung chief ng recruitment branch ng Office N1. So, kukunin ko na yung pagkakataon na ito na ipahayag sa ating mga kababayan ng kung sino po ang interesado na mag-join sa Philippine Navy. Sa ngayon po, nangangailangan kami ng higit 2,000 sundalo at marino. So, sa mga interesado po, kailangan po kayo po ay isang natural-born Filipino citizen, of course, with good moral character. Para po sa officers, pwede po 21 years old hanggang 28. At kung enlisted personnel naman po 18
18 years old to 23 lang. Kailangan po single. And kung officers po ang inyong a-applyan, kailangan po kayo i-graduate ng 4 na taon na kurso. And kung enlisted po, kahit po 72 units or vocational, or pwede rin po kahit test the graduate po. Sa height po, pwede na po 5 feet lang po. 5 feet na, mababa ang minimum ninyo, 5 po, feet. parehas po sa babae or sa lalaki. Yung 6'3" po, katulad ni Jerry Santiago. Pwede po. Pwede. Okay, sige. At saka kailangan po, wala rin pong pending or na civil or criminal case. Of course, dahil po sa demand ng trabaho, kailangan po physically and mentally fit for training. And then, kailangan po, ito po importante, kailangan pong ipasa nila yung ating entrance exam, IQ test, at kung officers naman po, may karagdagan na special written exam. Okay, saan po ba maaring mag-apply ang mga interesado natin, mga boss na pumasok sa Philippine Navy at kailan po? Opo, dahil nga po sa patuloy nating pag-improve, nagkakandak po kami ngayon ng mobile recruitment team. Bali, mayroon pong team galing sa Naval Personnel Management Center na nagpapa-exam sa all over the Philippines. Ito, babanggitin ko na po. Bali, from January 20 to 26, ngayon po, nandun po sila sa Zamboanga City, sa Naval Forces Western Mindanao. Nagpapa-exam po sila. Punta lang po kayo doon. Sa Legazpi po, sa Naval Forces Southern Luzon, sa Rawis, is January 27 to February 2. Meron din po sa Panacan, Davao City, February 3 to 9. And then po sa Palawan po, February 10 to 16 sa Puerto Princesa City. Doon lang po sa Naval Forces West. And also sa Iloilo po, February 17 to 23 sa John B. Lacson Maritime Foundation University. And also sa Cagayan de Oro, Southern Philippines College, Julio, Pacana Street, Cagayan de Oro, February 24 to March 2. And also sa Tuguegarao City, Cagayan, April 6 to 13. And also sa Cebu City, bale sa April 14 to 20. Sa Cebu po, sa Lapu-Lapu City, sa Naval Forces Central. Sa Naval Forces Northern Luzon, sa Poro Point, San Fernando, La Union, April 21 to 27. And of course, dito po sa Fort Bonifacio, every Thursday po, doon lang po sa Gate 3, doon po sa naval base po natin doon. Okay, siguro po meron din kayong website, kung sakasaling hindi na tandaan ng mga boss natin na nanonood ngayon na interesadong pumasok sa Philippine Navy, baka may website po ang Philippine Navy. Meron po, bali sa www.navy.mil.ph, nandun po lahat ng impormasyon na kinakailangan po nila kung gusto nila pong mag-join sa Philippine Navy. Okay, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umagang ito. Nakakapanayam po natin mula sa hanan ng Philippine Navy Assistant Chief of Naval Staff Personnel, si Chief Recruitment and Attrition Branch N1 Lieutenant Rafael Brian C. At Chief Special Studies Branch N1 Lieutenant Harvey Lustre. Maraming salamat po sa inyo, gentlemen. Salamat.